yung mga infra projects needed kasi first time nga ito nangyari sa lugar na ito, no? Itong storm surge. Kita nyo naman yung napakadaming mga buhangin no, napunta inland. So, napag-usapan din namin yung request ng mga equipment para malinisan po natin mga kalsada, mga eskwelahan, mga communities na natabunan ng buhangin. May balik sa beach yung mga sand na napunta inland. Well, ang sinabi is immediate, no? Yun ang pangako ng Pangulo. Dito sa side namin, mga equipment ng probinsya, pero si Congressman nag-request din yata from DP sa isang portion doon. Nagtutulungan tayo lahat kung sino mga tulong to clear the road, no, sa Baywalk. Meron po ba napag-usapan po? Marami pong napag-usapan, no? Kasama nga yung housing dyan, yung mga relocation ng mga communities na nandoon po sa mga geohazard areas, willing naman na mag-relocate, no, ang nakararami. Yun lang may mga hindrance, no, na nabanggit katulad ng pag halimbawa PPP yung project involving province and a private proponent, dadan pa ng PPP center, tumatagal. Tapos yung mga possible funding, yung limitations ng borrowing capacity ng mga LGUs, yun yung mga ibang napag-usapan. Mga food packs, tapos may mga, I think, DSUD nagbigay na rin mga, or OCD, o nagbigay na ng mga assistance, no, sa mga walang bahay. May pang temporary shelters sila na ibigay. Siyempre, ngayon, nagbigay naman ng mga cash assistance for the LGUs. Sa province, I could mention sa province na bigay kami ng 50 million. Yes, definitely. Definitely, tsaka mga urgent needs ng mga nasa lahat. Anyway, we have the data, we have the list of who needs the assistance. Andito naman po. May mga plano pong present, but for lack of time, no, hindi na in-depth yung mga napresenta. Sama doon, marami yung mga infra projects na kailangan ipagpatuloy. Kasama po yun. Well, dito po sa datos natin, no, yung affected population. Iba yung report dati kasi, yung number of families and individuals evacuated. Ito, yung affected. Ito talaga yung number. Based on sa PDRRMO data natin, nakalap to sa bawat munisipyo, an estimated of 345,673 families that were affected, no, by UWAN, or a total of 1,173,199 individuals. May mga ilan pa na paunti-unti, no. I couldn't exactly identify which barangays or LGUs, but the power co-ops are doing their best to restore power. Samantala, bagamat maraming lugar sa Pangasinan ang tinamaan ng malupit na bagyo na sinabayan pa ng high tide at storm surge, pinuri naman ng gobernador ang mabilis at maayos na implementasyon ng preemptive at forced evacuation ng mga local disaster risk reduction management offices, lalo na sa mga coastal areas kung saan ang koordinasyon ng mga Pangasinense ay nagresulta sa zero casualty matapos ang bagyo. Ang napakaganda, no, na at least nakita nila first hand yung situation ng ating lalawigan. It was also emphasized that there were no casualties, in spite of super typhoon category, in spite of the coastal communities experience high tide and yung storm surge. Wala pong namatay, and this is a result of the proper implementation of the preemptive evacuation and forced evacuation. If we have enough funds, why not? No, but we have to take care of our own. But definitely, maglalagay po tayo, no, ng tulong din naman sa ating mga kapatid doon. Maraming salamat po, no, sa ating Pangulo sa naibabang mga tulong ngayon. At sana po yung ang resulta ng aming napagpulungan kanina, kasunduan ay mabigyan kaagad ng aksyon dahil kailangan po ng ating mga kababayan. Pero maraming salamat po sa pagpapahalaga po sa aming lalawigan. Ating po mga kaprobinsya, alam po na dumanas tayo sa
hirap na naman dahil sa kalamidad na ito. Pero nagpapasalamat ako sa pakikiisa ng ating mga kababayan sa preemptive evacuation. At ito po nakaligtas ng ating buhay. And rest assured that the province will be working with the LGUs, barangay at national government para maipababa ang dapat may babang programa at tulong for us to fully recover from this calamity.